Dito po sa On-Call Helpline, isang ginang po ang lumapit sa aming programa upang ipanawagan ang tungkol po sa death pension naman ng kanyang yumaong asawa. 2 taon na raw niya itong inilalakad sa SSS pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang natatanggap na benepisyo. Makuha po pa kaya nila ito o mananatili na lamang ba itong nakalista sa tubig? Alamin sa kwentong ito. Tuwing nasisilayan ni Aling Porfiria ang larawan ng kanyang asawa, hindi raw niya maiwasang tumulo ng kanyang luha. Bigla kasi ganito ko matay na hindi kami nagkausap. Magdadalawang taon na raw mula nang pumanaw ang kanyang mister mula sa atake sa puso. Pero hindi lang pangungulila ang nagpapabigat ng damdamin ni Aling Porfiria. Pinoproblema rin daw niya ang pensyon ng mister mula sa SSS na hanggang ngayon ay hindi pa rin umano na ibibigay. Naiisip ko asawa ko. Naiisip ko siyempre, may na nga ako ng tulong. Sabi ko, sige na naman, bumahong ka naman dyan at nang puntahan mo na yung mga kung sino dapat mong puntahan. Sabi kong ganyan. Makailang beses na raw nagtungo sa tanggapan ng SSS si Aling Porfiria para asikasuhin at punan ang lahat ng mga kaukulang papeles. Pero lagi raw siyang bigo na makuha ang pensyon ng kanyang asawa dahil sa mga samut-saring problemang ibinabato umano sa kanya ng SSS. Parang pinalilipat-lipat ako anak kasi pumunta sa Pasig, punta sa Marikina, pumunta pa ako ng Maine sa Media Affairs. Wala rin anak, punta pa ako dun sa may accounting ba yun, nung sa SS, ano ba yun? Wala rin. Una na rito ang kaibahan daw ng middle name sa pangalan ng kanyang asawa na nakarehistro sa database ng SSS at sa birth certificate na isinumite ni Aling Porfiria. At maging ang pangalan daw ng mga beneficiaries nito, iba rin daw ang nakasulat. Ngunit sa E1 o yung form na unang ipinasa ng mga mag-a-apply sa SSS, maayos at kumpleto naman daw ang pangalan ng kanyang asawa. Ang kanyang mga beneficiaries naman ay ang kanyang ina at mga kapatid. Since nagbinata yan anak, kilala ko na siya eh. Elementary pa lang, kilala ko na kasi taga Gitnang Bayan din ako, Gitnang Bayan din siya. Ngunit magpahanggang sa ngayon, wala pa rin daw sagot at aksyon ng SSS kaugnay sa kanyang hinaing. Nai-stress na ako sa totoo lang. Alam mo, sabi ko, gusto ko nang pabayaan. Kaya lang yung anak ko, sabi niya, matulungan mo ang lola, sabi niya. Wag na lang ikaw, tulungan mo ang lola. Sayang din yung pinagpaguran ni Papa. Ang pensyon sana na makukuha ni Aling Porfiria, gagamitin daw ng kanyang 88 taong gulang na biyenan na dumaranas ngayon ng sakit sa puso at diabetes. Kailan pa marirelease yan? Baka sabi nga patay ng ano ba yun? Ano ba yun kasabihan nila sa kabayo? Aanim pa yun. Kung wala na yung bayanan ko, wala na nga yung mister ko anak na nakagamit ng SS niya. Tapos ibinibigay ko sa biyanan ko na ipinagkakait pa nila. Paano nga kaya makukuha ni Aling Porfiria ang mga benepisyong iniwan ng asawa? Bibigyan natin ng kasagutan ngayon dito sa On Call. At kaugnay po ng mailap na SSS pension, death pension ng namayapang asawa ni Aling Porfiria, ay makakausap po natin si Ms. Lilibeth Soralvo, ang Communications Analyst ng SSS. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Beth. Magandang hapon, Connie. Ma'am, maganda. Inyo hubang na-update problema. na? Ano hubang nangyaring problema? 2 years ang pag-aantay nila. I think it's 2010 pa namatay yung ating member. Ang nangyari kasi nito, Connie, may kapangalan. Same birthday. So, yun yan, nangyayari. Medyo matagal. Kinukuha yung mga dokumento. Tingnan yung mga beneficiaries. Yung natama, yung sinasabi kanina na iba yung mga beneficiaries. Yung isa iba yung pirma. So, ang ginawa ko, tinawagan ko SS Marikina. Kasi sa Marikina, pinapasa sa San Mateo ang ano natin. Ipa-plug clearing na talagang mali yung pagkakatag. Okay. Hindi talaga doon sa asawa niya. Okay, so nagawa na ho natin ang paraan yon, ano? Maayos malapit na. Malapit na. Gaano kalapit mo? Gaano kalapit? Siguro itatawag namin mamaya doon sa Assistant Vice President ng NCR Central namin. Nandun na daw yung papeles. Pag sinabi natin nandun ang papeles, ilang taon ho ba bago mapirmahan yun? I-clear na yon. Tatanggalin na yung mga nakapasok sa kanya na claim na hindi pa dapat. Okay. Na hindi naman once mapirmahan, pwede ho sila mag-claim? Ganun ho ba kabilis yun? I-clear na, Pag na-clear. Mamaya tatawag natin. Gusto ho namin ng, sige. ito ho kasi nanonood, syempre yung atin pong si Aling Porfiria.
At alam nyo naman, 2 years ho ang inantay niyan, hindi ho biro. Ano? So, kailan ho? Ang promise natin, within next week ba? Next month? Ano ho ba? Kunin ko na lang yung contact number mamaya pagdating ko sa opisina, tatawagan ko na lang yung sa office nung Assistant Vice President. Next month ho kaya? June? Mag-start ho kaya na maayos? Okay, o yan po meron tayong commitment mula sa SSS. Payo na lang ho sa mga katulad na problema. Medyo siguro hanggang maaga, mag-check tayo ng records. Siguro wag natin hintayin na may mangyari sa atin. Na medyo kasi yung pangalan niya common. Alam naman natin ang SSS meron tayong 28 million members. Pero hindi ho ba dapat nasa inyo pong sistema na maayos dapat? Kahit na may magkakapangalan. Ako, dami ko rin kapangalan di ba? Pero makikita niyo syempre, iba naman ho yung middle initial. Kaya ang inaano natin yan, ito halos nagpareho ang middle initial L pareho sila. So, ang natin ito, pag medyo may tayo, mag-check tayo ng records, gano'n din yung Mabilis contribution naman natin. ho na, hindi naman aabutin ng taon-taon. Sabi niyo, maganda na yung sistema ninyo ngayon, di ba ma'am? Yan promise na yan. Maraming salamat po sa inyo, Miss Lilibeth Soralvo ng SSS.